Tapos, di usap-usap-usap kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, can I ask you a question, sir? Kasi nga merong isang building na malapit, hotel yun eh. Malapit doon sa store, just across the street nung Dairy Queen. Tinanong ko kung kanya yun. Kasi nga nandun sa calling card niya. Sabi niya, ano pala yun? Parang investor lang siya doon. Hindi niya talaga minamanage yung hotel na yun. Ayun. Tapos, nag-usap-usap kami, tanong-tanong. Yung anak niya, nasa kabilang town. 17 years old, ganyan-ganyan. Tapos, sinanong niya, si David, kilala niya. Ganyan. Siyempre, neutral footing lang ako. Hindi ako nagpapakita na, alam mo yun, kahit feeling ko crush ko na si sir kasi kung pogi, mas mabait. Kasi hindi mayabang. Pangalawa, 'di ba? Binigyan niya ako ng opportunity na maka-work para makasave ng pera. Yun naman yung very thankful. Tapos ano pa niya, ang cool niya, hindi siya stricto sa mga crew. Hindi. Mabait. Yun nga eh, kahit yung linis nila, madumi. Okay lang. Yung mga crew, labas ng labas, yosi ng yosi. Okay lang sa kanya. Yun naman yung nagustuhan ko. Tapos, so, umalis na ako. Sabi ko na lang, nag-text ako. Parang ano nga eh, parang awkward nga yung yung situation tuwing sinasabi niya na gusto niya akong maging asawa. My goodness. Parang mas komplikado ang sitwasyon. Kasi una, syempre, businessman yan. Tapos, mga businessman, mahilig sa mga social gatherings. Dito pa maliit na town. Yung mga tao, kilala nila kung anong buhay, kung sino yung asawa, sino yung mga ganun. So, ayun. Kaya, yung mga friends ko dito kay Mary Jane, kay Ara, hindi ako makapagkwento, girl. Kasi, kilala na si David. Kasi si David, halimbawa nalaman nila, tas naikwento sa iba, tas baka kumalat, makarating kay Dave. Kasabihin ni Dave kung anong pinagagawa ko. Alam mo, ginawa, naglinis lang ako. Magagawa ko kung na-impress yung boss ko sa flawless cleaning ng kanyang store. At gusto niya na akong asawahin, di ba? Natatawa lang ako. But at the same time, I'm flattered. Kasi, wala naman akong ginawa. Naglinis lang naman ako. Sabi niya kasi sa akin, kahapon yata, o nung isang araw, gusto niya rin daw na pag uuwi siya, meron siyang wife na uuwian. Yan, dami naman babae dito. Kaya lang mukhang siya, mahinahanap. Hindi ko alam kung ako yun. Siguro katulong yung kailangan niya, taga-linis. Pero hindi, masipag yun si Lawson kasi siya mismo gumagawa ng mga bagay-bagay. Na-miss ko tuloy yung nakakatuwa na maalala nung first time akong pumasok sa Dairy Queen. Siya yung nagturo sa akin. Gusto niya nga kasi ako maging crew. Tinuruan niya akong gumawa ng mga ice cream, yung blizzard, yung sundae, yung mga ganyan. Mali pa ako yung paglagay dun sa cone. Ako, kasi pala, pag hindi perfect, tinatapon nila yun, yung ice cream. Kaya dapat perfect yung pagkagawa mo. So, ilang beses kaya ako nagkamali. Tinuturuan niya ako. Hindi pa ako kinikilig noon nung tinuturuan niya. Kasi sabi niya, you do like this. Ayun. Hindi ko alam. Gusto kong tanungin sa kanya, bakit naman niya gugustuhin mag-asawa ng Pinay? Yun yung tricky question. Siguro tatanungin ko na lang yun kapag wala na ako dito. At least, hindi naman niya maisip na nandito pa ako kay Dave. Tapos, di ba, naglalandi-landi ako sa kanya. Hello? Hindi naman ako malandi ever. Ano nga ako eh, boring. Yun ang masasabi ko. Pero, inaamin ko, girl, kinikilig ako Kung ang boss mo nga naman is a businessman, tapos papabol pa. Sino ba naman hindi mahuhulog sa upuan? Diba?
Ayun, nung trick or treat on Monday, sinasabihan niya ako, nagkikwento siya na gumagawa daw siya ng giveaways para sa mga parents nung mga batang magti-trick or treats. Kasi na-expect niya pala akong pupunta dun sa office niya. Eh, hindi ko alam. Nung the following day, kahapon, tinatanong niya ako, what costume did you wear? Ganyan yun. Sabi ko, wala akong costume. Sumama lang ako dun sa kaibigan ko. Tapos sabi niya, hindi kita nakita. Hindi ko nga alam yung office niya. Pero, may nadaanan kami na parang yun yung dinidescribe niya, office niya. Kaya, more or less alam ko na yung office niya. Tinatanong niya ako, nakapunta na daw ako doon. Sabi ko, sir, hindi pa eh. Kasi meron daw siya doong, basta meron siyang kinikwento kung anong meron doon sa office niya. Eh, dahil busy nga ako naglilinis, hindi ko na iniintindi.